And please give our undivided attention to the preaching of the Word of God at tatawagan na po natin ang ating mahal na pastor. Amen. Thank you for the good music. Amen. Matthew chapter 16. A familiar passage in the book of Matthew. I hope you're ready. I hope you're there. Matthew chapter 16. All right, let's read responsibly from verse 13 down to verse number 20. Okay, are you there? The Bible says in verse 13 of Matthew chapter 16, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Whom do men say that I, the Son of Man, am?" And they said, "Some say that thou art John the Baptist, some Elias, some Jeremiah, or other prophets." He saith unto them, "But whom say ye that I am?" And Simon Peter answered and said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered and said unto him, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven." Then charged he his disciples that they should not tell no man that he was Jesus the Christ. Tayo po sandaling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkakataong ito na muli po kaming malaya makapag-aaral ng inyong mga banal na salita. Salamat po, O Diyos, sa mga narinig po namin testimonies. Those are the words of God in application. Thank you so much sa buhay niyo po, sa kapatapatan niyo po sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa mga awitin na napakinggan po namin, mga mensahe ng awitin na nag-steer up po sa amin para lalo po kaming maging active na makikinig ng inyong mga banal na salita. Sa pagkakataong ito, O Diyos, kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng bukas na puso't isipan para sa inyong mga banal na salita. Natigit ang aming mga first-time visitors, O God. Kayo po ang patuloy na magpaala po sa amin. Abutin mo po ang pangangailangan po ng bawat isa po sa amin. Gabitin mo lamang po ang bibig ng lingkod at kayo po ang magsalita sa kalagitnaan po namin. Bigyan mo po kami na maayos sa signal ng internet at ganoon din po ang aming public address system ay patuloy pong hawakan at naway hanggang sa matapos ang service, ang pag-aaral po namin ito ay magkaroon po kami ng magandang signal, Panginoon Diyos, at magkaroon ng maihatid ang inyong mga salita ng maliwanag sa inyong mga anak na sa kanilang tahanan. At higit, mga anak yun narito sa actual, Panginoon Diyos. O God, na patuloy po kayo muna sa amin. Pagpalain niyo po ang aming pastor, Pastor Hill, sa kanyang pagpipreach sa oras na ito. Pagpalain mo po siya, bigyan mo po siya ng kalakasan, kalusugan, katalinuhan, at patuloy pong gamitin para maabot ang pangangailangan po ng inyong mga anak. Ganito po ang bawat preachers, maging ang aming Pastor Ed sa San Pedro at bawat churches na galing po sa aming mother churches na ito ay patuloy pong pagpalain. Gamitin mo po ang bawat isa sa amin mga mission preachers na para maabot ang pangangailangan po ng mga tao na kapaligid po sa amin sa kanya-kanya po naming areas of responsibility. O God, maraming salamat po, Panginoon Diyos. Binabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo. At kung may nakikita man kayong bahid ng kasalanan sa aming puso at isipan, ay patawarin mo po kami, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. All right, please be seated. Naku, medyo na-delay na naman pala tayo. Di bali po, Pasko naman. Pagkatapos niyan, kakain lang naman tayo. Kayo pala.
Kami po parang wala na kaming kakainin. Alright, this book of Matthew is written by Matthew. Of course, kilala niyo naman si Matthew. Oh. So, kaya kilala niyo naman si Matthew. Si Matthew ay isa sa mga apostles, among the 12 apostles. No? Yes. Sinulat niya itong book of Matthew primarily for the Jewish people. At ang purpose nito ay para lang patunayan to prove that Jesus is the Messiah. The Messiah, the Christ, the eternal King. No? Si Matthew ay isang Hudyo rin na tax collector during his time, but became Jesus' disciples. At itong gospel na ito, Book of Matthew, ito yung nagko-connect sa Old Testament. So, at ang emphasis ng book na ito ay yung fulfillment ng mga prophecies sa Old Testament. In particular, lalo na sa patungkol sa Panginoong Hesukristo. No? So, ang pagkakaalam ng mga Hudyo, no, dahil ito'y na-prophesy na sa Old Testament na merong ipapanganak na Messiah o the eternal King, na ang pagkakaalam ng mga Hudyo, ito ipapanganak para maghari sa kanila, i-lead sila, maging leader nila para sila ay ipagtanggol sa mga oppressor during those time sa pang-oppress ng Roman Empire. O yun ang inaasahan nila. Kaya na-mislook nila, na-overlook nila ang pagparito ng Panginoon more than 2,000 years ago. No? Hindi nila namalayan. Kasi ibang inaasahan nila sa dumating. Hindi nila inaasahan na yung darating na Messiah ay magiging servant in the form of suffering servant na i-reject ng tao at papatayin. Kaya nga, it's no wonder na hanggang ngayon ay bahagya pa rin lang mula sa mga Hudyo, sa mga Jewish people ang nakaka-recognize ng Panginoong Hesukristo na siya na yung Messiah na dumating. They miss it. Na-overlook nila yung prophecy na yun. Naka-focus sila sa unang propesya na meron talaga namang king na darating para magtanggol po sa kanila. Pero hindi nila ito napagtanto na ang Panginoon na yun ay ipapanganak sa isang sabsaban, biruin mo ba naman, sa isang hamak na bayan ng Bethlehem. Hindi nila aasahan talaga dun manggagaling ang hari. But indeed, the Lord Jesus Christ is the eternal King. He is the Messiah. I hope you do believe that. I hope naniniwala kayo ng Panginoong Hesukristo, siya na yung Messiah, siya yung the anointed one, and He is the eternal King. Now, yan yung emphasis ng Book of Matthew, i-present ang Panginoong Hesukristo as the King, the eternal King. Right? Now, let's read again yung ating binasang talata kanina. Balikan po natin. Sabi niya sa verse 13, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, He asked His disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? Tinanong ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mga disciples at sinasabi niya, whom do men say that I am? That I, the Son of Man, am? No, sino ako? Sa paningin ng ibang tao, yun ang madaling Tagalog transliteration. Sa palagay nyo, sa mga narinig nyo, kayo naman nakakapakinig ng mga tao dyan sa paligid, sino ako sa tingin nila? So, nakita nyo naman yung sagot ng mga
ng mga disciples, yung sagot ng mga tao ayon sa kanilang paningin kung sino ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga ngayon ay pag-aaralan natin ang isang katanungan na who is Christ? And that's the title of our message. Who is Christ? And eventually, meron namang kadugtong yan mamaya sa conclusion. Who is Christ? Yun yung sasagutin natin ayon sa context na binasa natin. Sino ba si Kristo ayon sa pagkakakilala ng mga taong ito? Sabi niya sa verse 14, ito yung sagot ng mga disciples. And they said, some say that thou art John the Baptist. Some Elias. Si Elias, nandiyan po. Hindi po yan ha. Some Elias and others Jeremiah or one of the prophets. See? Nakita niyo yung unang kasagutan sa tanong ng Panginoong Hesukristo, kung sino ako, kung sino ang Panginoon sa mga tao, ang sagot ay, He is ignorantly unidentified. See? He is ignorantly unidentified. Hindi siya kilala ng mga napagtanungan niya. Amen? I hope nakukuha niyo po yung sinasabi ko. That's the point number 1. Ignorante yung mga taong ito kung sino ang Panginoong Hesukristo. Hindi nila kilala ang Panginoon. Wala silang ka-idea sa Panginoon, patungkol sa Panginoon. It may be because hindi sila nagbabasa ng scriptures. Hindi nila alam ang scriptures. They don't know the prophecies about the scriptures. Are you listening? Itong mga tao na ito ay walang kamuang-muang patungkol sa Panginoon. Walang ka-idea sa Panginoon. Ang tingin lang nila sa Panginoon ay hindi kilala, unidentified. They were ignorant of the Lord Jesus Christ. Amen? Maliwanag naman yung sagot nila, di ba? Nanguhula ay si John the Baptist, si Elias, si Jeremiah, or one of the prophets. Nanguhula itong mga tao. No? Nanguhula sila. So hindi talaga nila kilala ang Panginoong Hesukristo. Amen? At nakapagtataka, kapatid. Ito ang nakapagtataka. That was more than 2,000 years ago nung nagsasalita ang Panginoong Hesukristo sa librong ito. Sa book of Matthew na to. More than 2,000 years ago na ang nakalipas. Amen? Pero hindi ba kayo nagtataka na marami pa rin hindi nakakakilala sa Panginoon ngayon? Kausap ko kayo ha. Marami pa rin hindi nakakakilala sa Panginoong Hesukristo ngayon. Ang pagkakaalam lang ng iba, siya ay isang hamak na tao. Tao lang at hindi niya kaya, hindi siya Diyos, hindi siya kapantay ng Diyos. Ang Panginoong Hesukristo ay tao. Buti pa nga yung founder, anghel. Ang Panginoon, tao. Paano nangyari yun? Hindi nila nauunawaan yung scripture. Turad lang sila ng mga Pariseo, mga iskriba, na wala silang kaalam-alam sa scriptures, wala silang kaalam-alam sa Biblia. Alam niyo naman, yung mga nagsasabing ako ay membro ng ganitong iglesia, ganitong church. Yun lang ang pagkakaalam nila, pero hindi nila kilala ang Panginoong Hesukristo. At tanungin mo kung nagbabasa siya ng Biblia, hindi po sila nagbabasa ng Bible. At salamat sa ating iglesia, sa ating church, meron tayong bukas na Biblia. Bawat membro ay in-encourage na magkaroon ng Biblia para lalo mong makilala ang Panginoong Hesukristo. Amen. Yung iba, siya'y maliit lang na Diyos. Ibig sabihin, pag sinabing maliit na Diyos, akala nila yung mighty, porque ginamit na mighty, mas maliit siya. Pero ang ibig sabihin ng mighty, the strongest one. No, ibig sabihin, siya pa rin yun. Almighty man ang ginamit, Almighty God man ang ginamit, still, He is the omnipotent God, ang ibig sabihin nun. Pero hindi naunawaan ng mga tao. Hanggang sa ngayon, ang pagkakaalam nila sa Panginoong Hesukristo ay isang maliit na Diyos. Ibig sabihin, Diyos-Diyosan. Pag sinabing Diyos-Diyosan, ay creation lang yun. Amen.
Kaya nga sa ibang pananampalataya, meron pa sila hanggang ngayon na dinadagdag kay Kristo, hindi sapat si Kristo. May media tricks pa. Kailangan mo si Kristo, sampalatayanan mo si Kristo, pero dumaan ka sa ina ni Kristo. Wala pong ina ang Diyos. Si Jesus merong nanay sa flesh, and it's Mary. Pero hindi po yung Diyos. Nagkatawang tao lang ang Diyos sa pamamagitan ni Mary. Pero hindi Diyos si Mary. Pero tignan nyo naman ngayon, naging Diyos-Diyosa na nila si Mary. I'm not attacking any religion. Huwag po kayo magalit sa akin, kayo nakakapakinig ng mensaheng ito. Dahil ako po, buhay na po totoo. Kung meron mang pinakarelihiyosong katoliko ng araw, ako yun. Ako po yung nagsakristan din ng araw nung bata-bata pa ako. No? Kaya may alam ako sa pananampalataya. Huwag muna kayo magalit. Bago kayo magalit sa akin, pag-aralan nyo po muna yung Biblia nyo. O dito lang sa pinag-aaralan natin ito, makikilala nyo na kung sino ang Panginoong Jesucristo. Amen. Kilalanin po natin ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang title is, Who is Christ? At the end, ang conclusion nito, Who is Christ in you? Mamaya, tatanungin ko kayo nun. Amen. Who is Christ? Maraming tao na hindi pa rin nila. Kita mo, hanggang ngayon, sa ibang pananampalataya, hanggang ngayon, maliit pa rin si Kristo eh. Alam niyo ba yon? Hanggang ngayon, may maliit, may malaki-laki, tapos may uniforme pang police, may uniforming security guard. Kung ano-anong uniforme pa ni Kristo. At ang tawag nila doon, Viva. No? Buti hindi Diva. No? Ganon ka-ignorante ang tao. They ignorantly unidentify the Lord Jesus Christ. Yun ang pananaw na hindi talaga nila kilala ang Panginoon. Kung ano yung pinid sa kanila, ganito yung narinig lang nila kung bakit hindi nila kilala ang Panginoon. Hindi nga sila nagbabasa ng scriptures. Salamat sa Panginoon na tayo ay bukas ang scripture sa atin. Bukas ang Biblia sa atin. Tayo ay ini-encourage na magbasa ng ating Biblia para makilala pa natin ng ang Panginoong Jesucristo. Amen. Nakakalungkot. Yung iba sa kanila, kamag-anak nyo pa nga. Di ba? Hanggang ngayon, hindi nila mailas yung Diyos-Diyosan. Kasi ignorante sila sa pagkakakilala sa Panginoon. Kaya nga tayo na sa ganitong pananampalataya, tayo yung pag-asa nila para makilala nila ang Panginoon. Kaya kung tayo ay magpakakaangkang pa, tayo ay magpapatulog-tulog ko, tayo pahiya-hiya pa i-share sa kanila ang katotohanan, paano na lang sila makakakilala? Paano nila makikilala yung katotohanan? Paano nila makikilala ang Panginoong Jesucristo personal sa buhay nila? Amen. Tingnan namin mabuti. May accounts sa Biblia in the book of Acts chapter 17. Acts chapter 17. Ito'y kapanahunan ni Apostol Pablo nung siya'y converted na at siya'y nagpipreach ng gospel. Nakita niya kung gaano ka-ignorante yung mga tao sa Panginoon. Kaya ito yung preach niya. In chapter 17 of the book of Acts, starting in verse 17, verse 22, I should say. Sa verse 22 ng Acts chapter 17, the Bible says, Then Paul stood in the midst of Mars Hill and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious. Yung mga taga-Athens, sabi niya, grabing pagkarelihiyoso nyo. Believe ako sa inyo. Pero sabi niya, For as I passed by, sabi, verse 23, and beheld your devotion, I found an altar with this inscription. Ano yung nakalagay sa altar? To the unknown God. To the unknown God. Whom therefore ye ignorantly worship, Him declare I unto you. Hindi nila kilala yung wino-worship nila. Pero nilagay nila sa altar, wino-worship nila, pero hindi nila kilala.
Kaya ito yung sinasabi ni Apostol Pablo, ito yung sinasabi ko sa inyo at ipapakilala ko sa inyo, gusto kong makilala ninyo sa oras na ito. Are you listening? Sabi niya sa verse 24, God that made the world and all things therein, seeing that He is the Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands, neither is worship with men's hands, as though He needed anything, seeing He given to all life and breath and all things, and hath made of one blood all nation of men, for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the time before appointed, and the bounds of their habitation, that they should seek the Lord, if haply they might feel after Him, and find Him true, though He be not far from every one of us. For in Him we live, and move, and have our being, as certain also as our own poets have said, for we are also His offspring. For as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto the gold, or silver, or stones, graven by art and man's device, and the times of the age of this ignorance God winked at, but now commanded all men everywhere to repent. In verse 31, because He hath appointed a day in that which He will judge the whole righteousness by that man whom He had ordained, whereof He hath given assurance unto all men, and that He hath raised Him from the dead. Sino ba yun? Sino ba yun? Wala namang ibang tinutukoy ang Panginoon Jesucristo, bagamat hindi tinutukoy si Apostol Pablo, bagamat hindi niya pa pinangalanan, pero binanggit niya na sa bandang huli na iyon ay ang Panginoong Jesucristo. Siya yung nag-arose from the dead. Kaya hindi kayo dapat maging ignorante sa Diyos na to. Siya yung lumikha ng langit at lupa, sinasabi ni Apostol Pablo. At siya yung karapat-dapat niyong i-worship. Siya yung pinatay niyo. Siya yung pinatay ng mga tao. Pero hindi siya nanatiling patay, kundi siya nabuhay na maguli. Para sa inyo, para sa atin. Amen. Kaya hindi siya yung sinasabi niya, yung Diyos na yan ay hindi yan yung pagkagiging Diyos na yan ay hindi yan katulad sa gold, hindi katulad sa silver, hindi katulad sa stone or graven by art of man's device. Hindi hinulmahan ng kamay ng tao. Ayaw ng Diyos nang gumawa ka ng isang Diyos at i-relate mo siya doon sa ginawa mong imahin. At sasabihin mo, ito yung picture lang ng aking Diyos. Ayaw po ng Diyos yun. Ayaw ng Diyos nang meron siyang picture. Isa-substitute mo sa Kanya. Katuwiran ng ibang kahit mga kapatid ko, gano'n ang katuwiran, hindi naman namin sinasamba yan. Yan ay picture lang. Alaala sa Diyos. Bakit nagkakandara pa yung tao pag merong prosesyon ng Black Nazarene? At halos mahubukan na nga nagpag-akyat nun sa karo at nagtatapo na mga panyo nila, ipupunas doon at anong meron? Kung yun ay picture lang. Di ba naniniwala sila merong kapangyarihan, something doon sa amahin na yun? At ganyan ka-ignorante ang tao. Who is Christ? He is ignorantly unidentified by the unbelievers. Amen. But we're believers. Amen. Tayo yung mga mananampalataya na. Amen. Kilala mo na nga ba si Kristo sa buhay mo? O meron ka pang ipinapalit na Diyos-Diyosan kay Kristo? Kapatid, ano mang bagay ang uunahin mo bukod kay Kristo, ito ay Diyos-Diyosan. Kung sinong uunahin mo
bukod kay Kristo, ito ay nagiging Diyos-Diyosan sa inyo, sa atin. Amen? At maunawaan po natin, makilala natin ang lubusan ng Panginoon. Huwag tayong maging ignorante ng katulad ng mga taong ito na tinanong ng Panginoong Jesucristo. Through His disciples, through His apostles. Bakit? Ignorante eh. Pero hindi na tayo ignorante sa Panginoon. Amen? Kilala natin ang Panginoon. Amen? I hope so. Kasi kung kilala mo ang Panginoon, excited ka makinig sa buhay ng Panginoon ngayon. Hindi ka tutulog-tulog at hindi ka aantukin dyan. Amen. Amen. That's the first point. Okay, magalala, hindi tayo magtatagal. No? Who is Christ? He is ignorantly unidentified. In verse 14. But in verse 15 and 16, balikan natin yung ating talata. Sabi diyan, He said unto them, He saith unto them, but whom say ye that I am? Sino ba talaga ako sa kanila? Sino ba ako sa inyo? Sabi ni Peter, and Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Amen? Sinasabi ni Apostol Pedro, sinasabi ni Simon Peter, He is the Messiah. Christ is the Messiah. Amen. The anointed one, the only begotten Son of the living God. Amen. Kaya pag tinignan mo dyan ibalik mo lang sa chapter 14 ng book of Matthew, in verse 33, 14 and verse 33, ang sabi dyan, then they that were in the ship came and worshiped Him, saying, Of a truth, Thou art the Son of God. Na-identify na nila ang Panginoong Jesucristo. Thou art the Son of God. Anong sumunod niyang ginawa? And they worship Him. Amen. Kasi ito yung tagpo. Pag binasa mo yung context na yan, yan yung tagpo na nakita nila naglalakad sa tubig si Jesus Christ, ang Panginoong Jesucristo. At natakot sila na pagkamalan nga nilang multo. May multo, may multo. Tulad din ng iba sa atin, takot sa multo. No, pero sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, ako to. Sabi ni Peter, ikaw ba yan, Panginoon? Kung ikaw yan, pupuntahin mo ako dyan sa'yo. Sabi ng Panginoon, halika. Lumakad si Peter, di ba? Lumakad siya sa tubig, nakailang step siya. Papaalapit sa Panginoong Jesucristo. Pero lumubog din si Peter. No? Lumubog din si Peter. Kaya, sinapo siya ng Panginoon at dinala siya sa ship. At pagdating niya sa ship, ito na. No? Kasi si Peter, natakot siya nung siya naglalakad sa kanyang papalapit sa Panginoon. Nakita niya yung malakas na hangin sa dagat. Kaya napalingon siya at akalain niya na siya lulubog. Kaya nga siya lumubog dahil siya nagduda sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi niya sa Panginoon, Thou art a little faith. Napakaliit naman ng pananampalataya niyo. Napakaliit ng pananampalataya mo, Peter. Pero na-identify nila ang Panginoon. Pagpasok niya sa ship, winorship nila ang Panginoon. Because the Lord Jesus Christ is worthy of worship. Kung tao lang siya, dapat hindi siya luluhuran. At maraming beses sa Biblia, sa Book of the Gospels, maraming account na ang Panginoong Jesucristo ay winorship ng mga tao. Niyukuran ng Panginoon ng mga tao at sinamba ang Panginoong Jesucristo. Pero wala ni isa sa kanila na pinagbawalan ng Panginoon, huwag mo akong i-worship, bumangon ka, tumayo ka dyan, hindi ako Diyos. Walang sinabing gano'n ang Panginoon. Because He is the Messiah, He is the Christ, He is the anointed one, He is God in short. Bagay na mahirap tanggapin ng mga tao. Kaya nga si Peter may patotoo John chapter 6. John chapter 6.
in verse 67. 67. The Bible says, then said Jesus unto the 12, will ye also go away? Ha? Kasi iniwanan na siya ng mga disciples, ng ibang mga disciples, yung mga pasunod-sunod sa Panginoon. O sabi ng Panginoon sa kanya sa 12 disciples, iiwan niyo rin ba kaya ako? Aalis din ba kayo? At sabi ni Peter sa verse 68, and Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Saan pa kami pupunta? Thou hast the words of eternal life. And we believe and are sure that thou art the Christ, the Son of the living God. Yan ay patutuon ni Pedro. Na-identify niya, kaya nga sabi ni Peter, sabi ng Panginoon sa kanya, mapalad ka, Simon Bar-Jonas. At hindi yan ni-reveal sa iyo ng flesh and blood kung sino man, kundi ang Panginoon, ang Diyos ng aking Ama nasa langit ang nag-reveal sa iyo. Amen. He is the Messiah, number 2. He is in the Messiah, the Christ, the anointed one, the Savior. John chapter 11, in verse 27. She saith unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. Ito yung account na binuhay ni Jesus Christ ng Panginoong Jesucristo si Lazarus mula sa grave, yung 4 na araw ng patay. Pero pinabangon ng Panginoong Jesucristo mula sa grave. Kaya nga sabi niya, kung ikaw lang ay sasampalataya, mangyayari sa iyo ang ayon sa iyong pananampalataya. Amen. Kaya nga, ganun din ang stand natin ngayon, mga mananampalataya, mangyayari sa atin ang ayon sa ating pananampalataya. Kasi kung ano ang pananampalataya mo, yun ang gagawin mo. Amen. Kung nananampalataya ka na Diyos si Kristo, sasampalatayanan mo siya bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Ibig sabihin, pag sinampalatayanan mo siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas, susundin mo yan, Panginoon mo yan eh. Amen. Pero ang tanong ko, ba't hindi mo sinusunod? Ang tagal ka nang kinukuman ng Panginoon na sumunod. Pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin sumusunod. Amen. In John chapter 20, in verse 31. The Bible says, but these are written that ye, so verse 31, John chapter 20, but these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through His name. Kapatid ko, konting talata pa lang yung binasa natin, nagpapatunay na ang Panginoong Jesucristo talaga ay yung Messiah, yung tagapagligtas, the Son of the living God, the only begotten Son. Amen. Pero magtataka ka bakit hanggang ngayon hindi naniniwala yung ibang mga tao, maraming mga tao, even the Jewish people. Maraming pa rin hindi naniniwala sa kanya. Nawala yung baso ko rito, sorry. Kanina lang parang nandito, ngayon wala na. Kailangan. Sunog. Itong book na to, may nagpapatotoo that Christ must be the Messiah. He is the Messiah.
And He must be your Savior. Amen? Siya nga ba yung tagapagligtas mo? Siya nga ba yung tagapagligtas mo? Siya nga ba ang tagapagligtas mo? Ang tanong ko, siya rin ba yung Panginoon mo? Eh bakit nga hindi mo sinusunod? Amen. Bagay na napakahirap sundin. No? Gusto natin sa Panginoon maging tagapagligtas. Ayaw natin sa impyerno. Alam natin kung gaano kainit sa impyerno at ayaw natin magdusa magpakailan-kailanman. Pero buhat tinanggap natin siya bilang tagapagligtas, yung Panginoon, kinakaligtaan natin. Ayaw nating sumunod sa Kanya sa lahat ng commandment ng Panginoon. Eh pagpunta pa lang sa church, nahihirapan na tayo. Ha? Pagpunta pa lang sa church, nahihirapan na tayo. Amen? Mabigat na yung paa natin pagpunta sa church. Ang masaklap pa nga dito, Bible school students. Bible school students, wala sa church ngayon. Nasa mall pa yata. Ay, nasa biyahe na. Paano nangyari yun? Christ must have the preeminence in our lives. Kasi Panginoon natin siya eh. Dapat kung ano yung gusto ng Panginoon, yun ang susundin natin. Forsake not the assembling of ourselves as a manner of some is. Forsake not the assembling of ourselves together. So, wag natin kakaligtaan yung pagtitipon ng mga anak ng Diyos tuwing araw ng linggo. This is gatherings of the people of God. Eh kung sa gatherings pa lang, na kinukuman ng Panginoon, nahihirapan na tayo. How much more sa ibang mga bagay? Eh lalo na sa giving. Lalo na sa ating tithes and offering. Eh kung church pa nga lang, nahihirapan na tayo, eh lalo na sa ating tithes and offering. Amen. Amen. Amo, hindi na kayo maka-amen. Amen. Kasi nag-struggle natin yun. Pero subukan nyo lang, sabi nga, ang challenge sa amin dyan ni Pastor nung kami dumating sa church. Ako personally, dumating ako doon, broke talaga eh. As in broke. Broken. Empty. Maraming loan. Natira din ako sa London, maraming panahon. London dito. No? Pero sabi niya, just try it. Magtapat ka lang sa Panginoon. Pag hindi ka pinagpala ng Panginoon within 3 years, 3 years kay Pastor Hila, sabi nga kay Pastor Ed, sabi niya 1 year lang. Subukan mo lang maging faithful sa Panginoon in 1 year. Tignan natin kung hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Subukan mo lang. Just try it. Subukan mo lang. Eh ako, bagamat nag-i-struggle ako financially. Kasi nga, galing sa pagbabackslide eh. Pero I see to it na pinipilit ko, Panginoon, gusto kong maging faithful sa pagbibigay. Alam ko sa mind ko na pag ang 10% ng income ko hindi to sa akin, sa Panginoon to, by all means, ibabalik ko sa Panginoon yung sa Kanya. Kaya pag nakatanggap ako ng pera, yung 10% anumang pera yan. Lahat yan. Kahit man saan galing yan. Galing sa Panginoon yan. Kaya yung 10% yan, hindi sa'yo, sa Panginoon yan. Kahit na ibinigay lang sa'yo yan, sa Panginoon yan. Ginamit lang yung taong nagbigay sa'yo, pero sa Panginoon yan. Kaya yung 10% yan, hindi sa'yo, sa Panginoon. Kaya ibabalik mo ang 10% sa Panginoon. Kaya noong panahon na yun, kahit hirap na hirap ako, ihiwalay ko yung 10% kasi sa Panginoon yun. Kaya nahirapan akong mag-offering ngayon kasi naibawas ko na yung tithes eh. So pero ang challenge ng ating pastor, kung magta-tithes ka, ako, sabi niya, personally, nagta-tithes ako ng 10%, pero yung aking offering is more than 10%. Something 20%. Yun yung offering niya. So sa 100% na perang natanggap niya, babawasan niya yung 10% plus 20% na offering. Di 70% yung nasa kanya.
Kung nahirapan ka mag-mathematics, papaliwanag ko na lang. Halimbawa, nakatanggap ka ng 1,000. Yung 100 yan, hindi sa'yo, sa Panginoon yan. Pero pag binalik mo sa Panginoon yung 100, ibig sabihin nun, ay hindi ka pa nagbibigay ng offering mo. Mula sa 90 pesos or sa 900 pesos, dun ka kukuha ng offering. Yan yung pag-express mo ng pagmamahal mo sa Panginoon. Kaya nga, love offering or sacrificial offering or maraming offering. Nakita nyo sa envelope natin? Or faith promise, faith offering. No, mula dun sa 900. No, nung araw, nung panahon na yun, na nag-struggle ako, nahirapan ako magbigay ng offering. Kaya ang tithes ko laging kalahati lang yung offering. Nag-tithes ako ng 100, ang offering ko 50. Pero sabi ko, Panginoon, gusto kong mag-goal na mas mataas yung aking offering kesa sa aking tithes. At yun, nag-i-struggle man ako, Panginoon, gusto ko. Hanggang finally, it's been years siguro ng aking pag-i-struggle. Hanggang nasanay na ako, hindi na issue sa akin yung pagbibigay. May pera man ako, wala. Basta sa Panginoon niya. It is my commitment. Subukan lang natin ang Panginoon. Hindi inatutulog ang Panginoon. Hindi sinungaling ang Panginoon. He is an immutable God. Hindi nagbabago. Tayo lang naman yung pabago-bago ang isip. Ha? Tayo lang yung nagko-commit, minsan magbabago, minsan minsan masaya, minsan malungkot, magbigay. Amen. Amen. Alright, gusto kong putulin muna sa mandali ang ating pinag-uusapan. Just for a while, for a moment. I just want to prove your love for God. This moment. No? Kung nakikita niyo po yung sitwasyon ng ating mga full-time staff, sila po ngayon ay talaga namang kung saan-saan na sinasafety yung sarili nila para makatulog lang ng mahimbing. At kaya ganoon na lang yung burden ko matapos yung ating multipurpose hall. Kasi yung ibabaw niyan ay barracks ng mga full-time. No? Kaya this time, hihingin ko po yung inyong pabor. Pwede bang merong taga-record? Puputulin ko lang bahagya. Just to prove your love for God. This is Christmas. Sino ang may birthday pag Christmas? Amen. Sino? Jesus Christ. No, kaya tayo naniniwala sa Christmas kasi merong ipananganak na Kristo. Bagamat hindi tayo naniniwala na December 25. But this time, we will give a special gift for Christ. At ang purpose nito ay para dun sa bubong. Kaya ang i-request ko sa inyo, sa bawat isa ay bubong. Bubong, kahit bubong ibigay nyo. Tayo, ilang bubong po kailangan doon? Bilangin po. Pwede po bang puntahan tayo tapos pabilang ngayon na? Anuhin lang natin. Pero ngayon, maghahanap na ako ng bubong tayo. Rough estimate tayo, mga ilan? Humigit kumulang. Humigit kumulang. Ang presyo ng bubong, kung di ako nagkakamali, Joshua, nandiyan ka ba? Asan na yung listahan natin ng bubong? Hindi, nayaman na. I-recall ko na lang. Pinakamurang bubong siguro sa 12 feet ay 1,100 or 1,200 maybe. No? So gawin na natin 1,200 sa 12 feet yung mahaba, itong mahaba na to. Nakalimutan ko yung presyo nito eh. Pero ito mas masyadong manipis. 1,200, tama yung aking hula. So 1,200. So kailangan ko ng ilang 1,200 para mabubungan. No? Kaya gusto kong kuhanin sa inyo, pakilista lang, kung ilang bubong ang pwede nating sagutin para magkabubong yan. No? Sa inyo na yung bubong, sa akin yung paglalagyan ng bubong kasi hindi lang naman kailangan yung bubong yun eh. Hindi mo mailalagay yung bubong pag walang mga trusses doon.
Hindi naman pwedeng ipatong lang yun doon. Tapos ilalagay sa ulo ng mga titira doon. No? So, kayo na, hindi na ako magkikumit sa bubong. Ako nang bahala doon sa kung paano itatayo yung paligid na yan. No? Ang paniwala ko lang, Panginoon magpo-provide yan. Pero kayo, kina-challenge ko kayo sa bubong. No? Sige, sinong gusto magbigay ng bubong? Isang bubong lang, 1, 2. Isang bubong si Brother Anthony. Pakilista ha. At bibilangin natin. Bubong pa, bubong. Ang kailangan ko, bubong. 5 bubong kay Brother Arnold. Dalawa. 2 bubong kay Brother Arnold. 3 na. Isang bubong kay Brother Dong. Isang bubong kay Nanay Merly. Isang bubong kay Nanay Marina. Isang bubong kay Fortune. Isang bubong kay Nanay Teresita. 10 bubong kay Nanay Lourdes. Ilan na? Isang bubong kay Nanay Lourdes. Mayaman yan si Nanay Lourdes. Maraming anak yan eh. Basta maraming anak, mayaman. Sino pa? Ilan na yon? Ilan ang bubong yun? Siyam pa lang. Kulang pa yan, sigurado. Bubong pa. Manay Arlene, ilang bubong? Marami. Ha? 12. Ay, 22 feet? Kulang yung 1, 2. No. Kulang yung 1, 2, no? Basta bubong ha, usapan natin hindi yung 1, 2 ha, bubong. Basta bubong, kung magkano man ang presyo nun. 22 feet daw na bubong. 13 pirasong 20 feet. 22 feet. No, 10 piraso na 22 feet. Basta bubong usapan natin ha. 10 piraso. So, kumataas si Brother Elias. Ilang bubong, Brother Elias? 5 bubong kay Brother Elias. 5 bubong. Tapos na. Kasalan na sunod na ito. 5 bubong. Oh, may bayad na kaagad. Teka na, hindi pa nga sigurado kung 1, 2 eh. Ayun na matagdagan ni Nanay Re. So, initially 1, 2, yung sabi ko, sa 12 feet lang yun eh. Pero yung 22 feet, tayo magkano yung mga 22 feet? Tay? Mga magkano yung 22 feet? 1.5? 1.5? So 1.5 na ya. Okay, 1.5. So at least 1.5 ang bawat bubong. Ilang bubong na yun? 13? Hindi. Ilan bubong yun? 14. Oh, isa na lang. Pag lumagpas man tayo sa bubong, wala namang problema kasi meron namang kailangan pa ng mga trusses, ilan tayo? Mga tubular. Kailangan pa yun, di ba? Marami pa pala. Hindi ko sasagutin yun, pero ang alam ko lang magpo-provide ng Panginoon doon. Ay sabihin, ako nang bahala. Ano mang income meron tayo, isasalpak natin doon. No? Basta yung bubong lang ang sinasabi ko sa inyo na china-challenge ko kayo. Just 1 bubong. No? Isa na lang. Sino pa? Isa na lang. Kumpleto na. Yo, kay Sir Elmer. Tama ba, Sir? Kay Elmer, isang bubong. Yeah, ilan na? 15. 15 ba tayo kailangan natin? Okay na yun? Okay na yun. O, sige. Pero meron pang walang commitment eh. O, meron pang wala. O, sinong gustong sumagot ng tubular? May tubular pa tayo. Mga ilang tubular kailangan natin? 6 na tubular. O.
Sinong may gusto dyan? Yung mga nandyan walang picture sa Google Meet. Ilang tubular? 16 na. O, sige lang, tubular pa. Hindi sobra yan. Ang dami pang i-finish dun eh. Yung mga naglalakad dyan sa magkano isang tubular natin, Tay? 1,000? 1,800? 1,800. Ilang tubular sa'yo dyan na yan, yung kabats ko dyan. Bats, ilang tubular? Tapos na yung yero. Nahuli ka na sa yero eh. Tubular na lang. Tahimik, parang tulog naman itong nagsisimba na to. Sarang si Brother Elias lang ang gising dito. O kayo mga nandyan sa yan, yung mga nasa, yung naglalakad habang nagsisimba. Ilan sa yung gubong? Isa lang po, Pastor. Isa. Pakinggan nyo, may sinasabi. Isa po. Okay. Tubular yun ha. Pera mo eh. Sige. Ang bubong. Kumusta dyan sa Ongpin? Ilan na? Okay na. So malapit na. Malapit na matapos yan. Basta na matatapos yan. So, yan ay special gift natin yan sa Panginoon ngayon. At ang makikinabang niyan yung mga manggagawa po ng Panginoon. Amen. I hope masaya kayo na yung ating mga full-time staff, full-time workers ay meron silang mahihigaan o matutulugan na medyo magiging komportable naman sila. Para wala nang mag-quit na sabi, hindi kasi kami komportable. Dahil sa kanilang higaan, hindi po kasi kami komportable. Kaya nag-quit po sila. Nakakalungkot naman yun dahil sabi nga ng Panginoon, siya wala ngang unan eh. Kung saan-saan din natutulog ang Panginoon during His earthly ministry eh. Nakakahiya naman sa atin na may tulugan naman kahit papano. So, meron pa? Wala na? Wala na gustong humabol? Kayo mga nasa FB Live, kung gusto nyo humabol ng commitment, basta sa atin, bubong at tubular at sea parlins tayo, di ba? Mga ilang sea parlins? $18. So, panalangin po natin yan, 18 Sea Farlins, na yung mga nandyan sa FB Live, kung marami sila, tig-iisa sila noon, palagay ko, tapos yan. Kung nakikinig lang yung mga nasa FB yung Sea Farlins naman, mga 500 lang yun tayo, di ba? Mga 500 lang Sea Farlins. 18 500, ibig sabihin, 9,000 lang yun. 18 tigpa 500 lang ang kailangan ko. Meron na tayong, kompleto na tayo. At least pag may sumobra dyan sa mga binigay nyo, meron pa akong konting panigarilyo. Alright? Pero sigurado ko po walang sosobra. Kasi tuloy-tuloy po tayo, marami pang nakabinbin na project. Yan lang po, priority, matapos po natin yan. So, I hope, ako po ang pinamanhin ko sa inyo, gusto kong mapatunayan nyo lang, mapatunayan natin na ang Panginoong Jesucristo sinasampalatayanan natin, siya yung Messiah. Hindi na tayo yung mga ignoranteng hindi nakakilala sa Panginoon, kundi tayo yung mga Kristiyano na tagasunod ni Kristo dahil naniniwala tayo na siya yung Messiah, siya yung tagapagligtas, siya yung anointed one, siya yung King of Kings and the Lord of Lords. Amen.
Kaya ano man hingin sa atin ng Panginoon, madali. Wala naman tayong pwedeng ipagkait sa Panginoon dahil galing naman sa ang Panginoon, galing naman sa Panginoon ang lahat na meron tayo ngayon. Amen. Even our lives, our very precious life comes from God. Amen. So sa umagang ito, dyan muna mamaya itutuloy po natin yan. Yung katanungan na yan, who is Christ in you? Sino na nga ba si Kristo? Mapapatunayan natin kung sino si Kristo sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mamaya, huwag niyo pong i-miss. Maganda yung graduation ng mensaheng ito. So, hayaan na natin ang sanglibutan. Hindi nila kilalang lubusan ng Panginoon. So be it, hindi nila kilala eh. Pero tayo nakakakilala ng lubusan sa Panginoon. Bakit hindi tayo lubusang sumunod sa Panginoong Jesucristo? And besides, binigay niya naman na yung sarili niya ng lubusan eh. Di ba? Wala naman siyang tinira sa kanya. Binigay niya, buo. Bakit hindi natin maibalik ng buo yung sarili natin sa Panginoon? Amen. Bakit pag nanangako tayo sa Panginoon, minsan pinapako pa natin? Yung ating commitment minsan, para sa Panginoon ay hindi natin na ibibigay yung ating commitment. Nag-commit tayo na mag-aaral sa Bible School, humihinto tayo. Nag-commit tayo na magiging choirman there, minsan choir practice pa lang, nahihirapan na tayo. Amen. Nag-commit tayo na magtuturo sa Sunday School, pero minsan nahihirapan tayo mag-aaral para magturo sa Sunday Schooler. Nag-commit tayo na mag-a-usher tayo, pero minsan late naman tayo para mag-a-usher ng tao. Naunang dumating yung tao kaysa sa i-usher natin. Kasi sa usher na mag-a-usher sa tao. Alam mo, dun sa Taguig, yan po ang prinsipyo natin eh. No? The ushers must come first and will go home late. Come first and aalis ng pinakahuli. Yun po yung ushers. Matagal-tagal din po ako nag-ushers and security doon. Ikaw yung unang darating sa church kasi ipe-prepare mo yung lahat ng pag-uupuan ng mga tao. At ikaw din yung huling aalis kasi dapat malinis yung aalisan ng tao. Amen? Yun po yung ushering ministry. Just in case na hindi nyo pa nare-realize kung gaano kahalaga yung ushering ministry. Amen? Kasi yung kaayusan ng ating pananambahan ay nakasalalay sa mga ushers. Amen? Nasa inyo po nakasalalay. Sa ating mga ushers nakasalalay yung kaayusan, yung orderliness ng ating pananambahan. Every time na tayo mayroong pananambahan. Amen. So I hope the message is clear this morning. Please come back this afternoon para sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. At masagot natin, who is Christ in you? Sino nga ba si Kristo sa iyo? Ngayon, napag-usapan natin, hindi ka na ignorante sa Panginoon. Pero kung ignorante ka pa rin, hindi ka pa rin naniniwala sa Panginoon, believe on the Lord Jesus Christ. Manampalataya ka sa Panginoon at ikaw ay maliligtas. Ang pundasyon, ang tamang pundasyon ng pananampalataya ay kaligtasan, tamang kaligtasan. Kaligtasan sa Sa apoy ng impyerno. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Just believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Amen. I hope the message is clear this morning. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa natapos po namin pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message, O God. Thank you, O Diyos, sa kaputihan mo po at katapatan mo sa amin. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo. Kung nakikita mo kayong bayad ng kasalanan sa aming puso at isipan, ay patawarin niyo po kami. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung sa bahagi man tayo kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito, bakit hindi tayo lumapit sa altar at makipag-uusap tayo sa Panginoon? Why don't you come, kneel down and talk to God? Usapin natin ang Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon. Ano mang commitment meron tayo sa Panginoon ngayon.
gawin natin. Let us pray. Let's pray. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Muli po napupuri kami at nagpapasalamat sa natapos po namin paghahayag ng mga banal na salita. Thank you so much, Panginoon, sa inyong mga salita. Sa mensaheng pinagkaloob po sa amin sa umagang ito. I pray na patuloy po itong palaguin sa puso at isipan ng bawat nakapakinig. Lalo tigit sa aming mga first-time visitors. Kung meron pa nga pong hindi ligtas, iligtas mo sa umagang ito. At yung mga ligtas na tulungan niyo po na maging masunurin sa tubig ng bautismo. O God, maraming salamat po sa katapatan mo po sa amin. Salamat po, Diyos, sa tumaasa po kami lahat ng aming inilapit sa umagang ito. Yang lahat ng inilapit po namin na itinugon nyo na nga po. Diyos, maraming salamat. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo. At patawad po, Panginoon, sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I hope meron tayong natutunan sa umagang ito. Amen. Be back at 5 o'clock in the afternoon. Let's enjoy the fellowship now.